Ayun, magandang araw sa inyo mga bossing, no? Sa lahat po na nakabil ng aking portal sa OneFi, ito na po yung tutorial ko kung paano magpalit ng portal sa MikroTik. So, first of all bossing, ma-download nyo lang yung files ko. Once na-download nyo na, open nyo lang po. Sa mapapansin nyo, ito yung makikita nyo sa file ko. Yan, may dark theme, light theme, create member account guide, OneFi original initial script, redeem profile, login, on logout, then yan yung makikita nyo bossing, no? So, ang unang-una lang ating gagawin bossing is dapat nyong malaman kung ano yung IP address ng Node MCU nyo. So, makikita nyo yung bossing yan. Ito yung sinasabi kong IP address ng Node MCU nyo, yung na-access nyo yung OneFi or yung coin slot nyo. Second option, punta kayo sa IP, for sure nakabind yan. Okay, so punta tayo ng IP hotspot, then IP bindings. Ayan, makikita nyo bossing, may dalawa akong Node MCU or may dalawa akong coin slot. So yan yung mga IP address bossing. Kung hindi naman nakabind dyan, dapat alam nyo po kung paano siya i-access. So second, kung alam nyo naman yung mga IP address ng Node MCU nyo, punta na tayo sa portal. So piliin natin yung dark theme na muna, then sa hotspot, sa assets, sa JS, need natin i-edit yung config.js. So, ang kailangan natin dito is yung Notepad, Notepad++, or yung gamit ko na Visual Studio Code sa pag-edit ng config.js. So, open ko lang yung config.js ko. Yun. So, dito naman, sa third step natin is kailangan ma-identify nyo kung single bendo ba ang gamit nyo or multi-bendo. So, since ako may dalawang bendo ako, which is yung 10.0.0.5 and 10.0.0.6. So, meaning, dalawa po yung Node MCU ko or dalawa yung coin slot ko. Kaya, naka-is multi-bendo, true ako. Pero kung single bendo lang po kayo, i-change nyo lang po ito, no? False. Since naka-false yan, hindi na to babasahin ng code. Ito na po ang babasahin niya. Vendor IP address. So, kung nag-false kayo dito, bossing, dapat palitan nyo po ito. Kung ano po yung IP address ng Node MCU nyo. So, once na okay na yan, so sige, try ko yung single bendo na muna. Dapat ito yung makikita, 10.0.0.5. Then, save ko lang po yan, bossing. Once na save na po, okay na yun, bossing. Babalikan natin yung portal natin, which is yung hotspot folder. Yung mismong hotspot folder po yung ida-drag and drop natin sa may file list ng Winbox or MikroTik. Kung naka-hex naman kayo, bossing, may makikita kayo dyan na folder na flash. Then, i-drag and drop mo itong hotspot folder dun sa may flash. So, drag and drop lang natin. Once na okay na, bossing, refresh na po yung portal natin at magbabago na yan. So, tandaan, bossing, once na naka-hex kayo, may makikita kayong folder dito na flash folder. Doon nyo i-drag and drop. Example, itong hotspot na to, flash yung nakasulat. Ida-drag and drop nyo siya dito. So, malinaw po sana yun, bossing, no? Then, next step natin, balik tayo ulit sa portal. Sa may SSG on login. Yan. Open lang natin to, SSG on login. Double click lang yan, then open natin sa Visual Studio Code ko. Yan. Then, punta tayo sa IP, sa may hotspot, then sa may user profile. So, yan. User profile. Pwede nyo siyang i-paste na lang dito sa default. As you can see, sa default ko lang din naman talaga siya nilagay. So, yan. Nasa default siya. Yan. Nasa default siya. I-paste nyo lang ito. Select all nyo lang ito. Select all. Then, copy. Then, paste. So, i-paste lang dito. Pero, sa mga naka-hex dyan, sa mga naka-hex MikroTik, ito pong hotspot na ito, lagyan nyo po ng flash muna sa umpisa. Yan, flash. Okay, kulang ng H. Yan, flash, /hotspot. Then, copy-paste nyo na po yan. Then, pwede nyo pong i-paste dito. No? So, select all, copy, then paste ko lang siya dito. Ayan. Ganon din po ang gagawin sa on-logout script. Sa may on-logout script, Visual Studio Code. Yan. Lagyan nyo lang po na ito ng flash, then /hotspot. So, yun. Once na nagawa nyo na yung bossing,
Select all nyo lang po, copy, then paste nyo lang po siya dito. Yan. Okay po. So, what if naman kung gumawa ka ng sarili mong user profile? So, ganito lang po kasimple yan. For example, gawa tayo ng user profile dito. Same pa din po. Copy and paste lang natin yung mga nagawa natin. I-ibay lang natin yung name ng user profile. So, sa on logout, then sa on login, lagay ko na lang din po. Copy, on login. Yan. Ang general nito, name niya is new prof. Yan. Itong new prof na yan, bossing, tandaan nyo yan ha. Yan yung name ng new user profile nyo. So, new prof ang nilagay ko, apply, then okay. Ngayon, bossing, para magamit nyo itong new user profile na to, pumunta po kayo sa inyong Node MCU or sa CoinSlot admin panel. Login lang kayo, pumunta po kayo ng promo rates. Sa promo rates po kasi, bossing, ipapaliwanag ko to. Karamihan sa iba, hindi ito naiintindihan. User profile, original, it overrides the default profile set in system config. So, kung naglagay ka ng user profile na hindi default ang name, kailangan yung ilagay dito yon kung ano yung name ng user profile na ginawa nyo. Gaya ng sinabi ko, tandaan nyo yung new prof kasi yan yung name ng ating bagong new user profile. So, yun, malinaw, bossing. So, as you can see naman kasi, bossing, hindi ako naglagay ng name dito kasi sa default ko lang naman po nilagay yung mga on login and on logout script ko. So, kung nag-create kayo ng panibagong new user profile, kailangan yung i-drop down dito yung new user profile nyo. So, yun, maliwanag, bossing. So, meaning, sa lahat ng mga rates nyo dito, ilalagay nyo po yung new user profile sa lahat ng rates. Yan, bossing. Yan, new prof. Tapos, lagay mo dito, new prof pa din. Copy ko na lang to. New prof. Tapos, new prof. Each of your rates, kailangan meron siyang new prof kasi hindi default yung name yung user profile nyo. So, yun lang, bossing. Pwede na yan. Iset na natin yan. So, since ako default lang naman yung lagay ko, ayokong gamitan yung new user profile. So, yan. Tanggalin ko lang itong mga to. Sana naintindihan niyo, bossing, no? Yan, pwede ko nang i-extend to, then promo rates. As you can see, lumilitaw na po yung rates. Then, okay na po yan, bossing.